Good morning! Good morning! So, welcome po sa BCF Team Purity House Church ng Victory Christian Fellowship, Coronadal. We are now in our morning service. So, let's join us in praising and worshiping the Lord. And after that, makikinig tayo ng salita, ng mensahe ng Panginoon. And then, tayong lahat ay magjo-join. You can join us every Sunday in 10 a.m. dito po sa bahay, sambahan, Purok Bayanihan, Baridos. Or you can join us also virtually by joining us in our live stream. Ngayong araw, I believe that God has prepared for us a message, and before that, let us all pray, bow down our heads, and acknowledge God as we are going to have this morning service. Father in heaven, thank you for this day. This is the day that you have made for all of us to rejoice and be glad. And you have called us, Lord, to praise and worship you in spirit and in truth. Habang kami po ay kakanta ng pagsamba sa iyo, naniniwala kami that heavens are open and all the angels are joining us in praising and worshiping you in spirit and in truth. Hallelujah. Yes, Lord. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay umiisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging kapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay umiisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Mahalin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging kapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay umiisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Hinihiling namin na ikay maghari, hindi lamang ngayong araw,
kundi sa araw-araw naming pamumuhay. Dahil ang aming hangad ng Panginoon ay makapiling ka. Dahil sa iyong presensya, lahat ng aming kinakailangan ay iyong binibigay. Ngayong araw, nililift up namin, binabalik namin ang papurit pasasalamat sa pangalan lamang ni Jesus na siyang Diyos at aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Praise God. So, andito tayo ngayon ulit. Tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon. Naniniwala tayo na sa dami ng ating pakikinig ay ito'y magbibigay sa atin ng paraan para tayo ay tumubo bilang isang mananampalataya ni Kristo. Kumusta tayo ngayong araw? Buti. Good morning once again, especially to our live stream viewers and sa lahat po ng maaabot ng live stream na ito. Naniniwala ako na tayo ay binigyan ng Panginoon ng kaparaanan paano tayo maka-reach out. No? Praise God. Andito ang BCF Team Purity kaagapay ng Victory Christian Fellowship Coronadal Big Church sa pamumuno ng ating senior pastor, Pastor Marlene Hubero, na siyang naging kabahagi na rin tayo ngayon. I believe na yung kung ano mang inumpisahan ng Panginoon dito, faithful and just siya natapusin ito. Amen? Pakisabi sa katabi mo, good morning. Welcome pala sa classmate ni Carlo, si Ebenezer and si Chirdel. Lahat tayo as white team, andito na tayo. Noon, tayo lang ay grupo. Ngayon ay binigyan tayo ng pagkataon ng Panginoon na maging simbahan. Isang grupo na kung saan tayo ay bibigyan ng Panginoon ng purpose para ma-reach out. Bilang isang mananampalataya, hindi lamang tayo tinawag ng Panginoon para ma-save. Amen? Tayo ay tinawag ng Panginoon na maging kabahagi or gawin ang kanyang mga gustong gawin dito sa mundo. So ngayong araw, let's talk about church must grow. Ang isang simbahan ay dapat tutubo. Sino ba dito sa inyo ang pag may tanim ay nasisiyahan kapag ang tanim ay hindi tumutubo? Tayo ay nagtanim dahil gusto natin na later on, kaya namin, bilang mga magulang, nagtanim kami ng mga fruit trees sa palibot ng lupain, maging sa bahay. Dahil tinatanim namin ito para later on, yung mga anak at mga apo namin, maging kami, kung makakaabot pa, ay mayroong maha-harvest na mga puno, mga bunga na mga puno. Like for example, rambutan or tinanim namin lansones, avocado, ano pa ba? Guyabano, di ba? Ang dami natin tinatanim. Sa buhay natin bilang mga mananampalataya, tayo din ay nagtatanim ng relasyon sa bawat isa. Amen? Kaya tayo ay nag-establish ng grupo dahil gusto natin na ma-build up yung relasyon natin sa isa't isa. Pakisabi sa katabi mo, kumusta ka na? Diba? Yung isang kamusta ka na salita, napakalaking kumbaga pa, naitulong yun sa buhay ng isang tao. Amen? Hindi mo alam na yung isang tao na yun ay nangangailangan pala ng kausap. Amen? Meron kasi sa atin minsan, pag mayroong problema, hindi talaga sinasabi. Nalalaman na lang natin, mabigat na yung dinadala. But we praise God na andito tayo bilang isang grupo ng mananampalataya. Tinawag tayo ng Panginoon na magtipon. Dahil siya ay gumagalaw. Later on, malalaman natin sa kanyang salita. Sabi ko nga kanina sa aking sharing the message kanina sa first service, na tayo ay tinawag when 2, 3 or more gathered. Isa, dalawa o tatlo at marami na nagtitipon at tumatawag sa Panginoon, siya ay bababa. Sino ba dito walang problema? Lahat tayo may problema.
Tayo ay hipokrito pag sabihin natin wala tayong problema. Amen? So, bakit ba tayo tumatawag sa Panginoon? Dahil kailangan natin siya. Amen? Pakisabi sa katabi mo, kailangan mo ang Panginoon. So, simbahan, church, must grow. Ano ba ang simbahan? Sino ba ang simbahan? Ang ibig sabihin ng church ay ang templo ng banal na Espiritu. Sa English is the temple of the Holy Spirit. Noon, ang definition niya is the temple of God. Sino ba ang Diyos sa ngayong araw na ito? Ang Diyos ay ang banal na Espiritu. Amen? So ngayon, kasama natin siya. Paano ba tayo titirhan ng banal na Espiritu? Napakagandang tanong. Una-una po natin gawin, dapat masave tayo. Paano tayo masave? Kailangan natin i-confess, paniwalaan sa ating mga puso at ikumpisal sa ating bibig o bunganga na si Jesus lamang ang Diyos at tagapagligtas. Masave tayo. Pagkatapos nating masave, tayo ay babaguhin ng Panginoon. Amen? Na-remember ninyo si Jesus nung time na siya ay binautismuhan ni John sa River of Jordan? Pagkatapos ni John na bautismuhan si Jesus, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And then, pag-lift up ni Jesus, may bumaba na parang isang kalapate. Amen? Yun po ang banal na Espiritu. At the time na sinurrender natin yung buhay natin sa Diyos, tayo ay na-save. At tayo ay nagiging tahanan ng Diyos. Hindi natin siya nakikita. Amen? Hindi natin siya nakikita. Pero nararamdaman natin na siya ay buhay. Pag ikaw ay nakaranas na ikaw ay pinatawad ng Diyos, mararamdaman mo yung kagaanan ng iyong loob. Amen? Kasi nga, siya ay buhay. Pag ikaw ay nakakita na binigyan ka ng tulong ng iyong kapwa, nalalaman mo na buhay siya. Kasi dumadating yung tulong ng paghingi mo. Huwag tayong humingi ng milyon sa langit, mga kapatid. Sa langit po, walang milyon. Dito sa lupa, ang ginagamit natin ay pera para mabili natin yung gusto natin. Makapunta tayo sa mall at saka makapamasyal. Pera yung binabayad natin para makuha natin yung kailangan natin. Amen? Sa langit po, ang kailangan doon ay pananampalataya. Faith. Kaya nga, bilang isang church, tinirhan ng banal na Espiritu, tayo ay dapat tumubo. Okay? Now, in Hebrews 11:1, sabi ng salita, now faith is confidence in what we hope for the assurance about what we do not see. Ibig sabihin, na ang pananampalataya or ang ating paniniwala sa Panginoon ay totoo. Hindi natin nakikita, pero tayo ay naniniwala na mayroon. Sino ba dito ngayon na nandito ngayong umaga na naniniwala na bababayaran na yung utang niya ngayong 2022? Amen? Of course. Bakit? Tingin natin imposible, right? Imposible ba? Kasi kung babasihan natin yung ating sweldo, di ba? Kung babasihan natin yung sweldo natin, kulang. Pero dahil sinamahan natin ang pananampalataya, saan ba nakita? Saan ba nagmumula yung pananampalataya? Sa salita. Amen. Ano ang sinabi ng salita?
that my God will provide all of my needs. Ano pa ang sabi ng salita? That my ways are higher than your ways. Ano pa ang sabi ng salita? I can do all things through Christ who strengthens me. Yun ang pinaniwalaan natin. Kasi kung paniwalaan natin yung sweldo natin, imposible. Pero dahil naniwala tayo sa salita, nagiging posible. Palakpakan natin ang Panginoon. Bilang isang church, tayo ay tinawag na tumubo sa ating pananampalataya. Kaya andito tayo ngayon. We are here, young people, teacher, saan man tayo, later on si Cherdel ang mag-a-abroad. Importante tayo ay tumutubo bilang simbahan. Ano bang purpose ng simbahan? Ipagbigay alam ang magandang balita. Kaya nga tayo pupunta sa church. Nakakayan doon pa sa religion noon. Pupunta ako sa church kasi gusto kong malaman yung magandang balita. Amen? Magandang balita. Ngayon, paano mo lang malalaman ang magandang balita kung ikaw ay hindi nakikinig? Kung ikaw ay hindi nagbabasa? Ang salita ang magandang balita. Hindi ang Brigada News FM. Hindi ang report ng DOH. Ngayon, nandito na tayo sa alert level 4 na status. Ang daming nag-worry. Kasi baka ganito ganyan. Sabi ko naman kanina, pag tayo ay nandyan na sa Panginoon, yung ating kasiguraduhan ay andun sa buhay na nag-aantay sa atin. Bali lang, wala kang makain dito sa lupa. Importante, save ka. Marami ka mang problema dito. Pero ang problema matatapos at maiiwan dito mismo sa lupa. Yung buhay natin na walang hanggan, ang siyang ating pinanghahawakan ngayon, na nagbibigay ng lakas sa atin, na harapin ang problema. Amen? Alam niyo kasi encouragement is very important every day. Nung ako ay nag-attend ng seminar ng Gender and Development, nakaraang week, isa sa mga speaker namin, tinanong kami pala, mga participants, ano ba ang priority ninyo ngayon? Andun ako sa likuran nakaupo, hindi ako masyadong marinig, pero ako ay sumigaw. Sabi ko, salvation! Pangalan niya ng asawa ko. Kailangan nating maging certain bilang isang simbahan na yung pamumuhay natin dito sa lupa, no matter anuman ang mga problema natin, anuman ang mga trials, mga worries, anumang nahaharap natin na mga challenges along the way, nakasmile pa rin tayo. Kasi tayo ay naniniwala. Di pa natin nakikita. Naniniwala na ang lahat ng problema may solusyon. Lahat ng sakit mayroong healing. Lahat ng mga kulangan may provision. Lahat ng gulo mayroong solusyon. Amen. Napaka ng salita. So, in Hebrews 11:3, sabi niya, by faith we understand that the universe was formed of God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Ang ganda ng salita. Ang gusto lang ng Panginoon, tayo ay tutubo sa ating pananampalataya. Kumusta yung prayer life natin? Tumatawag ba tayo sa Panginoon kapag tayo ay mayroong kailangan? Or araw-araw tayong tumatawag sa Panginoon dahil naniniwala tayo may rami tayong ipagpapasalamat sa Kanya. May kailangan tayo na dapat nahingin sa Kanya. Sabi ni Pastora, kung dumating man sa buhay mo na parang hindi mo na alam yung gawin, sa dami ng problema mo, amen?
Huwag mo lang isipin yung dapat mong gawin, kaya hindi mo nga alam eh. Tumawag ka sa Diyos. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat. Amen? So ngayon, naiintindihan natin na ang mundo ay ginawa lamang ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi niya, bigyan ko kayo ng history para mas maganda yung ating sharing ngayon. Noong si Lucifer, isa sa mga angel, nagkasala, siya ay pinatapon dito sa lupa. Ngayon, siya ang unang namuno dito. And 1/3 of angels nakasama sa kanya. Ngayon, nandito na siya. Kaya nga, before pa kinreate ang mundo, actually, andyan na ang mundo. Ni-recreate lang ng Diyos. Basahin yung Genesis. The world is void and vain. Ibig sabihin, magulo. Magulo, right? Diba magulo ang buhay? Pag maraming problema? Magulo ang buhay pag andyan tayo sa kasalanan. Amen? Hallelujah? Ngayon, nakita ng Panginoon, magulo. Ano sinabi niya? Let there be light. Nagliwanag ang buhay mo. Nang mayroon ng liwanag, nakita ng Panginoon na kailangang i-manage niya kasi magulo. Amen? Ganun din tayo sa buhay natin. Araw-araw kailangan natin, let there be love, Lord, in my heart. Dahil ako ay talagang taong nagkikimkim ng galit. Let there be joy, Lord, sa akin. Dahil ako ay maraming problema. Tulungan mo ako ngayong araw, Panginoon. Kaya nga, we are always exercising na yung araw na ito, ating ituring na araw na ito, let this be the day na parang last day of your life. Ano yung wisdom doon ng Panginoon? Kasi binigyan naman tayo ng pagkakataon dito ngayon, di ba? Itong araw na ito ay ang huli mo ng araw. At alam mo na mayroong langit at impyerno. Kapag ikaw ay magkasala ngayong araw na ito at ikaw ay mamamatay, siguradong mapapa-impyerno ka at talagang magpapabakay mo. Talagang magpapakabay ka. Yan po ang magandang encouragement sa ating bilang church. Tayo ay tutubo. Ngayon, ang tanong, tayo ba ay nagbabasa ng salita? Ito po yung unang Bible ko. Binigay ni Pastor Alfredo Hubero. Ito ang ginamit ko nung una akong nag-share ng topic about prayer. Nakafocus ako sa John 17, yung prayer ni Jesus. And later I know na ang pinapanalanginan pala ni Jesus doon sa itaas. You know that Jesus is in the right hand? Right hand means power and authority. It doesn't reflect really to the position kung saan man siya ngayon. Ang ibig sabihin ng right hand is ang kapangyarihan at ang otoridad ni Jesus. Anong ginagawa niya doon? He is praying still. Before siya umalis dito, kung mabasahin natin yung John 17, before siya umalis dito sa lupa, nanalangin siya sa kanyang mga disipulo. Anong panalangin niya? Na wag sana silang umiba ng landas. I pray for them that they will continue to do what I've started. Ano bang inumpisahan ni Jesus dito? Basahin yung Bible. Gusto ko lang maliwanagan tayo sa salita. Yung unang instruction ni Jesus sa kanyang disciple before siya umalis, na kayo ay magiging mas makapangyarihan pa kaysa sa akin. Kung ano ang kaya kong gawin, makaya nyo rin gawin.
tayong mga disciple. At that time, sila ay nag-pray. Nag-pray sila. At nang lumabas sila, nakita nila yung isang lumbo. Don't you know that was the first miracle ng mga disciple? Nakita niya yung lumbo, humihingi. Ilang taon na siyang hindi makatayo. Naalala ni Peter ang sinabi ni Jesus na ikaw ay magiging makapangyarihan dahil ang sabi ng salita, I will not leave you orphans. Hindi ko kayo iiwan na mag-isa. Kasama niyo ako. Ito na po yung banal na espiritu. That's why we are called church. The temple of the Holy Spirit. Amen? Ngayon, lumabas si Peter. Nakita niya yung sabi niya, naalala ko yung sinabi ni Jesus, para praise lang. Subukan ko nga. Subukan ko lang. Sabi niya. Do you want to walk? Tinanong niya yung lalaki. Sabi niya naman, oo. Sabi niya, silver and gold I have none. But in the name of Jesus of Nazareth, stand up and walk. Tumayo at nakalakad yung tao. Ganon din po tayo sa buhay natin bilang isang church. Ang gagawin natin, paniwalaan kung ano ang andon sa salita. Doon tayo tutubo. Amen? Kagaya ng isang tanim. Kung hindi mo siya aalagaan, posibleng tutubo siya, pero hindi mabilis. At posibleng ang pagtubo niya ay hindi malusog. Amen? Kaya masaya tayo ngayon, sumisigaw tayo ngayon, kinabukasan, nakasimangot na naman tayo at matablay. Kasi hindi tayo tumutubo. Ang sabi ng Panginoon, i-exercise. Amen? Constant, correct practice. Sabihin ko na sa inyo, meron kasing constant wrong practice eh. Constant, correct practice will make us grow as a church. Yung constant, palagi, correct, tama na practice, araw-araw. Kaya kung mag-pray tayo, hindi tayo yung walang boses. Dinisign tayo ng Panginoon na speak yung salita. Try nyo harap sa salamin. I am blessed. I am handsome. I am beautiful. I believe that God will provide all my needs. I am favored. Ibahin na lang natin para hindi natin nakukuha. I am beautiful, 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 I am happy, I am happy, I am happy, I am happy. And then you will find yourself that you are doing things that can make you happy. Amen? You are declaring that you are beautiful. Kailangan iparinig mo yan sa tenga mo. Kasi pag narinig ng tenga mo yan, bababayan dito sa puso mo. Habang palagi mong sinasabi, narinig mo, bumababa, and later on, magsasubside siya. Diyan na mangyayari, kung ano yung sinabi mo, magiging ikaw. Amen? That's the power of the word. Kaya sabi niya, command, God's command. Ano ba ang God's command? Ang kanyang salita. Let there be light. Let there be fishes in the sea. Alam niyo ba ang kagandahan? Kung titingnan lang talaga ninyo ang beauty ng creation, lahat pinubright na ng Panginoon bago niya tayo ginawa. Amen? Ang problema ngayon, kasi nga nagkasala si Adan at si Eva, kaya nagkaroon ng problema.
Matagal ding panahon na si Adan at si Eva namuhay na mayroong paghihirap. Pero alam niyo, ang Diyos naghahanap pa rin ng paraan. Ginamit si Eva ng Satanas na tuksuin para magkasala. Gumamit din ang Diyos ng babae sa pamamagitan ng kay Maria para ipadala ang ating manunubos. Sabi niya, that woman that you use, Satan, is the same woman that will kill you. And here comes the Holy Spirit. Alam niyo ba kung sino ang unang tinirahan ng banal na Espiritu at na-enjoy ang power? Si Mary. That's why she was called blessed. Sinabi ba doon that blessed are you because you are virgin? Blessed are you among women. Ang blessing doon is ikaw ay tinirhan ng banal na Espiritu at ikaw ay nagbuntis. Are you blessed today? Amen. Ganyan tayo bilang isang church. We are blessed because the Holy Spirit is now in us. Amen? Kaya nga, na-remember mo kung paano si Jesus na-resurrect? It's not a natural power. Walang tali na ginamit para umakyat si Jesus. Walang effort. Kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngayon, inakyat siya ng banal na Espiritu. Hinatid sa langit. At ang sabi niya, the same power na andyan sa iyo. Kung anong power ang nag-akyat kay Jesus papunta sa langit, the same power ang andyan sa iyo ngayon. Bilang isang church, palakpakan natin ang Panginoon. It takes faith. Kaya nga sabi niya, faith eh. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kailangan nating mag-grow sa ating pananampalataya. Huwag sa ating pagkain. Malaki yung katawan natin, lumiliit ang espiritu natin. Diba? Ang gusto ng Panginoon ay tayo ay tumubo sa ating espiritu. Amen? And ang pagtubo sa ating espiritu ay nagmumula lamang sa paniniwala sa Kanyang salita. Amen? Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Hallelujah. Let nothing move you. Lindol man yan. COVID man yan. Alert level 4 man yan. It must not move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Amen. Sabi ni Pastora kanina, habang nagla-lockdown, nagla-lock up, huminto ba ang gawain ng Diyos? Huminto ba tayo bilang simbahan sa ating gawain para sa Panginoon? Wala. Mas lalo tayong gumawa para sa Panginoon. Alam nyo kasi, we have different workplace. May kanya-kanya tayong kaibigan. Influence. Kung gagawin mo yung will ng Panginoon sa buhay mo, tutubo ka bilang isang tao ng Diyos. Share mo lang. Tinanong ako minsan ng aking mga barkada, bakit di ka na ba umiinom ngayon? Alam nyo kasi, hindi ako magiging difference kung kasama niyo ako na umiinom pa rin. Somehow, yung aking hindi pag-inom, magiging encouragement din sa inyo na mag-isip. Bakit kaya? Bakit di na siya umiinom? It's a good question. Pangalawa, bakit di na siya sumasama sa amin?
yung buhay natin bilang isang pananampalataya, simbahan, templo ng banal na Espiritu, magiging attraction yung ating pagbabago sa ibang tao. Amen? Kaya nga nagiging mensahe tayo. We are called walking Bible. Hallelujah. Hindi po pa marami-rami nang memorize sa Bible. Parami-rami po ng pinaniniwalaan mong salita. Alam nyo kasi ito. Makapal ito eh. Makapal ba? Kapal eh. Nang una kong tinignan, I'm not fan of reading books. I'm not fan of reading any, because noon, kasi maliit lang yung comics. Alam niyo ba yung comics? Yung mga itutuloy, and then another episode na naman. Diba? Enjoy natin yun noon, di ba? Pero ganito kapal, babasahin mo? Hirapan ka? Bakit ka nahihirapan? Sagutin natin niya ngayon. Kasi yung utak natin, laging nag-iisip na mangyayari ngayon. Palagi natin instant yung lahat ng bagay. Makita natin makapal yung Bible, sinabi mo ng Panginoon, basahin mo ng buong araw ito. Amen? Sabi ng Panginoon, bigyan mo ako ng time. Unahin mo ako. Kasi pag inuna mo ako, anong kailangan mo ibibigay ko? Amen. So ngayon, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya nga, ang best encouragement natin ngayong panahon na ito ng pandemic, mamatay man tayo, ano man ang mangyayari sa atin, importante save tayo. Amen. Amen? Diba? Sige lang. Kahit maraming problema, importante save ako. Hindi ako magkasala, Lord. Kaya minsan, napapareflect ka. Sa amin, siyempre maraming reports. Pero nakakapag-post ka sa saglit. Tama, Lord. I don't care what the world will tell me. All I care is what you are telling me right now. Amen. Kasi kailangan natin ng salita. Kailangan natin i-develop yung prayer life natin sa Panginoon. Kasi yun ang ating connection. If you are connected to God while you are still here on earth, no matter what will happen to you, that connection will never be disconnected. Amen? Saan ba ang Diyos? Sa langit. Kung connected ka sa langit, ano man ang mangyayari sa buhay mo dito sa lupa? Sigurado sa langit ka mapunta. Amen? Problema, yung kamay mo andun sa Panginoon, ang paa mo andun naman sa... Gusto ng Panginoon ibuo. Amen? Tutubo tayo. So ayan, meron tayong 5 ways to be consistent in your walk with God. Meron tayong ways kung paano, mga dapat nating gawin para tayo ay maging consistent. Alam niyo ba yung consistent? Ano ba ibig sabihin ng consistent? Umulan, bumagyo, andyan ka. Hindi ayos lang. Andyan ka talaga. Amen? Naalala niyo ba yung paano kayo ligawan ng mga babae ng inyong mga asawa na ngayon? Boyfriend or girlfriend? Sakripisyo talaga. Basta ka na, okay lang. Di ba? Ganun yung maging consistent eh. Kaya ng Diyos, gusto niya na tayo bilang isang mga simbahan, templo ng banal na Espiritu, ay magiging consistent tayo. Sabi sa katabi mo, iwasan mo magrason. Oh, klaro. Diba? Ay, pastor, may binabantayan kasi ako. Pastor, kasi ganito, ganyan. Pag sa Panginoon na yan, iwanan ang rason. Unahin yung misyon. Amen? Kaya nga, everyday, sabi ng Panginoon, seek ye first. Unahin mo ako, hanapin mo ako. Dahil pag nahanap mo ako, hindi naman talaga tayo mahirapan maghanap sa Diyos eh. Mahirapan ba kayo maghanap sa Diyos? Salita! Ay ang Diyos! Kaya nga, seek ye first the kingdom of God. Ang kingdom ng Panginoon ay ang kanyang prinsipyo. Saan ang prinsipyo niya? Andito sa salita. And do what is right.
Saan ang righteousness niya? Andyan pa rin sa salita. Ganun po kahalaga bilang isang simbahan ang salita sa buhay ng bawat simbahan. Amen. Una, be devoted in reading and studying the Bible. Hallelujah. Meron ba tayong Bible? Next Sunday po, magdala tayo ng Bible. Kung wala kayong Bible, mag-invest kayo ng personal Bible ninyo. Amen? Hindi yan Duterte administration. Yan po ay para sa atin bilang isang mananampalataya. Amen? Dala ka ng Bible. Subukan mo magbasa. Ang una mong gawin sa pagbabasa ay yung, halimbawa, gusto mo ng creation. Basahin mo. Alam niyo kasi ako ang isa sa mga taong mapagtanong. Pag meron akong di naiintindihan, nagtatanong talaga ako. Kaya na-bless si Albert nung nag-uusap kami. Kasi andun din sa conscience niya bilang isang sundalo, pag ikaw ay nakakapatay ng isang ng mga rebelde, yung conscience mo doon, di ba? Kasalanan ba yun o hindi? Hindi ako naging sundalo, pero natanong ko yun kay Pastora. Kasi ako talaga yung taong mapagtanong pag mayroon akong gustong malaman, ako ay nagtatanong. It's good. Kasi doon tayo tumutubo. Minsan kasi, hindi tayo naging totoo sa sarili natin. Alam na natin na hindi natin kaya, alam natin hindi natin alam, hindi pa tayo naging totoo. Hindi po madadala sa pag-drink ng Sprite yan. Ano ganing Sprite? Magpakatotoo ka? 7-Up ba yan? Obey your thirst kasi yung Sprite eh. Yung 7-Up pala yung magpakatotoo ka. Ang dami ng mga advertisement ngayon, pero ang totoong advertisement na masasabi ko sa inyo, magpakatotoo kayo sa salita. Amen? So, be devoted. Ibig sabihin, totoo. Magbasa ka ng Bible, manalangin ka sa Panginoon. Kung hindi mo na, ito kasi nagpapasalamat ako sa Bible ito kasi ito ay concordance. Although hindi ito complete, pero mayroong mga explanation kasi sa baba. This is worth 6,000 to 8,000 if bibilhin mo. Pero binigay lang ng Panginoon sa akin para ako itutubo bilang isang simbahan. Start with a desire in your heart. Pag mayroon kayong desire, nanyo kasi familiar naman kayo sa salita, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Diba? Psalms 37 verse 4. Diba? Delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Ngayon, kung ikaw ay totoo sa Panginoon, siya ay magiging totoo din sa'yo. Sabi ko kanina, ang salvation ay unconditional. Pwede kang masave anytime. No matter gaano kalaki yung kasalanan mo. Pwede kang isave ng Panginoon. Pero yung blessing niya is conditional. Huwag kang mag-expect na ikaw ay be-bless kung hindi mo ginagawa yung kagustuhan ng Panginoon. Amen. Be devoted in reading and studying the Bible. Dito tayo ngayon. Ako kasi pag nag-share ng message, ini-integrate ko yung teaching. Same with Pastora. Because she was an educator also. And I'm blessed I am also an educator. But it doesn't mean that hindi kayo educator, hindi nyo kaya yung gawin. Pakisabi sa katabi mo, pareho tayong may Holy Spirit. Yan. Ang totoong nagbibigay ng kapangyarihan sa atin ay ang Holy Spirit. Amen? Hindi ang Spirit of the glass. Kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Pangalawa, join a group you can be accountable to. Dito tayo ngayon bilang isang grupo. Later, magsishare tayo ng ating mga experiences in life. Ano yung mga pinagdaanan natin? Dumaan lang ha. Huwag talagang pinagdaanan lang. Narinig natin yung ating mga kasamahan na nagpapasalamat. Ako noon, malaki tayo yung problema ko, pero ito yung ginawa ko. Nabibigyan tayo ng instruction, ano yung dapat natin gawin. Nung talaga nakikita natin yung sarili natin na tayo ay andyan na yung mundo, lokdong natin yung
pasal natin yung buong mundo. Ang binabibigatan tayo. Nang marinig natin yung problema ng kasama natin, mas mabigat pa pala yung problema niya sa akin. Amen? Ito po ang beauty ng group. Amen? Pag ikaw ay nagsabi na, wala kami, praise God, na wala talaga kaming ulam kanina, pero ako ay nag-decide na magsimba sa Panginoon, narinig ng kasamahan. Binigyan ka ng, this is the beauty of the fellowship. Amen? Walang Marites at Marisol sa fellowship. Amen? Ang totoong pinag-uusapan dito ay ang katotohanan. Dito sa fellowship, dyan na-exercise ng bawat dinirhan ng banal na Espiritu kung paano i-share yung pagmamahal ng Diyos. Amen. Join a group. We are now in the group. Sabi ni Teacher M, andun yung desire sa kanya. It's good. Kasi pag andyan yung desire, yan kasi yung fuel, yung parang ano mo ba, apoy. At no matter what will happen, andyan yung desire. Ilan ba kami lalaki dito? 3 lang? 4? Di ba pag ang lalaki nanliligaw, andyan yung desire? Gagawin ang lahat. Ganon din tayo sa ating pananampalataya. Amen? Kasi nga, meron tayong gusto. Ano kasi 2022, kinoconsider ko talaga ito na year of the fullness of the blessing of God. Kung maniniwala kayo, kasama kayo doon. 2016 at 2015 was a big storm sa amin. Ang daming nangyari, namatayan, na ospital. 2016. Right? Even 2015, there are a lot of trouble na. That's why this year, 2022, it is the 7th year. And I am excited for that. Even my wife will tell me that was 2016, that for me, I consider 2015. It's our personal point of view. If she don't want to receive this fullness of blessing this year, then I am certain that I will be receiving that fullness of blessing this year. Amen? Ganun po ang pagtubo. Alam nyo kasi nakadepende yan sa iyong pakikipagrelasyon sa tao. Yung value ng relationship natin sa isa't isa bilang isang grupo, pag tayo ay hindi nabibilong sa grupo, na nakikita natin yung sarili natin na parang wala tayong kasama. Amen? Pero pag andyan tayo sa grupo, mayroon tayong masira ng ating problema, makarinig tayo ng mga testimony ng iba, na-enjoy natin. Because this is the will of God, the body of Christ. Jesus is the head. Sa katawan, mayroong mata, mayroong ilong, mayroong bunganga, mayroong kamay, mayroong paa. Lahat yan gumagawa ng bawat function. Hindi nagkukompetisyon. Sabi ko sa inyo, walang Marites eh. Walang Marisol. Isa tayong uri na ginawa ng Panginoon. And then third is, keep a journal. Every day. Sinasabi natin doon, mahilig ba kayo gumawa ng journal ninyo? Nung high school pa kayo? Di ba? Nakita ko si crush ko kanina, nag-away kami. Ayaw ko na sa kanya. Date? May date yan. Anong araw? May oras pa talaga yan. Kung gaano tayo gumawa ng journal nung time sa mga crush natin, mas lalo tayong gumawa ng journal na nandito tayo ngayon sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, kung naging sensitive ka sa mga bawat bagay, mga blessing na binigay ko sa iyo, mas lalo kong ibibigay yung marami pang blessing sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun ang Panginoon pang mag-bless. Kaya mayroon tayong journal.
Gusto niyo malaman ang testimony ng journal namin? Hindi naman ito journal, pero it's part of the journal pa rin. Yung sweldo namin dalawa, konti na lang nung time na yon. Pero ang ginawa namin, nilista namin. Kunwari, tomorrow is 31 of January, tama ba? At the first day of February 1, papunta ng February 28 yan, ang katapusan niya. Lahat ng mga na-receive mo dyan sa Panginoon, ilista mo yan. Ilibre ka ng pamasahe, ilang magkano? Ilibre ka ng pagkain na lunch, ilang magkano amount na yon? Balikan mo ako at sabihin mo na ikaw ay hindi blessed. There was a saying that says, if you want to be rich, count those things that money can't buy. Maraming tao sa ospital ngayon. Dito tayo. Yung hangin mo, libre yan. Sa kanila, binibili nila. Ganun tayo magtingin ng buhay. Kung ang problema natin ay pera, huwag nating isali yung kasiyahan. Problema pa rin. Problema ba maging masaya? Parang hindi naman. Kaya nga, iniintay ko talaga si Nanay Aguliana na sabi niya, pag ako ay namatay, pastor, ikaw ang mag-preach, tapos ang ilagay mo doon na picture sa gabaw ng kabaong ko, yung aking picture na yung green ang buhok ko. Kasi hindi niya gusto na ang taong pumunta doon ay hindi mag-smile. Hindi mo pa nakikita yung kanyang bangkay, nakasmile ka na. This is the beauty of life. Kung alam natin yung truth, amen? Kung alam natin yung truth, no matter what is the situation in this life, sa buhay natin dito, walang rason na hindi tayo maging masaya. Amen? Hallelujah. Now, clerical error. Listen to praise and worship songs. Si Ma'am M, mahilig mag-drive ng motor, may headset ba minsan? Nagpa-music ka ng praise and worship. Diba? Makakatulong din yan, di ba? Kasi kahit anong narinig mo na mga mura sa paligid mo, pag ikaw ay naka-headset, hindi mo narinig yan. Yung praise and worship lang. Nang matapos sila magmura, natanggal na rin yan. Parang walang nangyari. And in the praise and worship kasi, doon mo minsan, maraming beses pala, na nararamdaman yung pagmamahal ng Panginoon sa mga lyrics. Amen? Lalong-lalo na ang mga lyrics na nabasa mo sa kanyang salita. Ako naman, honest, hindi ko pa alam talaga ito lahat. Nagkaroon na ako ng desire noon na every time makabasa ako ng verse, ito yung mindset na isi-share ko sa inyo. Kung nakabasa kayo ng verse, tanungin niyo yung sarili niyo. Ano bang ibig sabihin ng verse na ito? Paano ba ito makaka-apekto sa buhay ko? Nakakatulong ba ito? It's a good question. Kasi pag ikaw ay taong nagtatanong, ikaw ay ang taong nagsasaliksik ng sagot sa iyong tanong. Amen. As I go back to Albert, sabi ko, no matter what you do, wala kang conviction na maging guilty. Kasi your work is to defend the nation. Binigyan ka ng baril, hindi para gawing piko at pala, kundi tutok sa kalaban. Ang rebelde ay kalaban. Amen? Ang sa kanila kasi physical lang yan. We are in spirit, mayroon din tayong ganyan. Sabi ko, ang sagot ni Pastora, na-share ko rin sa kanya, you are covered by your authority. Ha? We are covered by the authority of God. Oh, madaling salita. Ano man ang ginagawa natin, justified tayo ng Panginoon basta tayo ay naaayon sa kanyang kagustuhan. Amen. Ganun din po sa case ng mga army at police. Kasi naalangan niya. Alangan, hintayin mo na ikaw ay
barilin ng kalaban mo. Talagang unahan mo yung kalaban mo. Ano man ang mangyari sa kalaban mo, mapatay mo man siya, you are covered by your authority. You are called to serve the nation, to defend, to protect the nation against terrorists. Alam niyo kasi, habang ako ay lumalago sa aking pananampalataya, nakikita ko na habang ikaw ay namumuhay according sa purpose, ikaw ay tao na purpose-driven, nakikita mo yung mundo na malaki. Nakikita mo yung buhay mo na malaki. Kaya nga, pag ikaw ay purpose-driven na tao, pag mayroong ini-expect ka na hindi nangyayari, hindi ka nagmumura, hindi ka nadidisappoint. Kasi ang sagot mo sa pangyayari na yan, may purpose ang Diyos. I like your comment sa post ni Albert. God has a purpose. Ang sagot ko naman doon sa baba, God always reserves the best for last. Pag ikaw ay purpose-driven na tao, hindi mo binamagnify yung problema, but instead, you are always seeking solution to problem. Amen? Hallelujah? Next, go to church. Fellowship regularly. This is our regular fellowship every Sunday. But I am planning to have once a week also. Meeting tayo, magsaya tayo, diba? Noon nga, nagsisiyahan tayo, kahit madaling araw tayo mag-aabutan ng mga pasyal-pasyal natin, okay lang, diba? Ay sabi ko kay Jaja at kay Albert, yung buhay na pagiging single ay different sa buhay na mag-asawa. Amen? Kasi bawat desisyon mo, dapat i-consider mo yung partner mo. Kaya nga, laging pag-isipan ng mabuti makailang beses bago ka mag-decide na ikaw ay mag-asawa. Ganun yun ang buhay. Amen? So, nakikilala natin ang isa't isa pag tayo ay, sa iyong sharing ko, kung gusto mong makilala yung sarili mo, kilalanin mo una ang Diyos. Dahil pag nakilala mo ang Diyos, makikilala mo yung sarili mo. Amen? So, consistency in spending time with God is key to growing up spiritually. Consistent. Hindi putol-putol. Hindi, okay ngayon, bukas naman hindi. Subukan yung ilaw na ito. I-off, on nyo. Anong mangyayari? Di ba magagalit ka? Yung klaseng ilaw yan. Pangalawa, masisira. Madaling masira yung ilaw. Amen? Pero pag palaging nakailaw lang yan, ibig sabihin, consistent siya, na ibibigay niya yung purpose. Amen? Nakikita natin yung sarili natin na tayo ay lalago. Pag tayo ay consistent, hindi urong sulong. Sulong lang ng sulong. Hindi mga kapatid, kundi sulong lang ng sulong para sa Panginoon. Amen? Personal relationship with God. Build up your personal relationship with God, and you will be built up with your personal relationship with your friends and other people. That's why cross yan. Unahin mo yung pataas bago yung paganyan. Huwag mo unahin yung paganyan kasi magka-problema ka dyan. Unahin mo muna yung pataas. Yan ang foundation ng relationship mo bilang isang church. And then, you will be established with your relationship with other people. That's why hindi tayo nahihirapan mag-reach out. Amen? Gusto ng Panginoon na ang BC Purity ma-establish muna bilang isang church. Kaya ulitin ko po, quantity. God is certain that He will build up the quality that He desires for this BCF Team Purity. Amen? I like the answer also of Ma'am M. Sorry ha, kasi kami nakapag-usap kasi kami previous Sunday. Sabi niya, Pastor, yung sabi mo na mag-invite ako, honestly, gusto ko muna yung sarili ko. It's good.
Imbitahan mo yung sarili mo sa Panginoon. You cannot give if you don't have. Amen? Kaya nga, tayo muna. Tayo muna. Bago tayo mag-reach out ng iba. Magpapuno tayo bilang isang simbahan. Amen? Kaya nga, ngayong araw, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi it's our third service actually. I'm always counting that because I am sensitive of the move of God. Kahapon pa lang, biniprepare mo na, ang dami mo iniisip, but you are enjoying. No? Kasi nga, you are positive. Na, Lord, alam mo na, ikaw ay mag-provide. And indeed, God provided. Minsan kasi ang asawa ko, parang ako, siya pa nagtutukso sa akin kasi maraming pera, ganyan-ganyan, dumating na ang PBB. Wala man palang PBB. Oh, false alarm. Ano kasi ang mundo, maraming false alarm. Pero ang salita, walang false alarm dito. Lahat totoo. Amen? Hallelujah. So are you blessed today? Hopefully that this fellowship will be a venue for us na tayo ay karoon ng sharing ng bawat buhay. Ang Panginoon ay hindi po nagko-condemn. Siya po ay palaging nag-aantay. Sabi nga, kung ano kalaki yung kasalanan mo, kalaki man ng Titanic na barko. Sipin mo, ang kapatawaran ng Panginoon ay singlawak ng dagat kung saan nakalutang ang Titanic na barko na yan. That's the unconditional love of God. So today, let us continue to grow as a church. I believe that today, mayroon na naman tayong nakuha, and God will always be certain that as long as we are in this fellowship, He will continue to mold us and grow us into a church that He wants us to be. Let us all stand. Hallelujah. Let us receive once again the power. Let us receive according to the Word of God. Let us confess with our mouth, believe in our heart that Jesus is Lord. And surely God will change us and will qualify us, a saved person, to save others also. Let us close our eyes. Lift up our two hands as a sign of surrendering to God, and to all the live stream viewers also. Follow the prayer na gagawin ko, and lahat tayo confess this prayer. Father in heaven, thank you for this day. Thank you for your word that I am called for a purpose. Today, I want to go back, Lord, to you. And as I confess with my mouth, believe in my heart that Jesus is my Lord and my Savior, I am saved to save others with your purpose. Thank you, Holy Spirit, that you are going to direct me, guide me, empower me to be transformed as a new person that you want me to be. In Jesus' name I pray. Everybody say Amen. So to all the live stream viewers, good morning, and till next Sunday, we are going to hear more of the Word of God, so that the more we know the truth through the Word of God, the more we will be set free, especially in this time of pandemic. God bless everyone.